Hi, magandang araw sa inyong lahat. Si Miss Jan ulit ito at ayan, kumusta naman kayo dyan? Welcome dito sa ating paboritong channel, Mga Kwento ni Miss J. Ayan, isang panibagong kwento na naman ang siguradong magpapakilig sa ating lahat. Pero syempre bago yan, ay babati muna tayo sa iilan nating mga listeners dyan. Hi to Pasita Yongko from Binangonan, Rizal. Also to Grace Makiling from Tagbilaran, Bohol. Ayan. Pa-shout out din po kay Mimi Berlhion ng Purok Tubo, Tacurong City. And also to Ana Marie Aquino from Santo Niño, Manolo for Teach Bukidnon. Ayan. Di ba dyan yung dahilayan? Gusto kong pumunta dyan. And also to Saira Sahid from Pakistan. Ayan, thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Kaya naman syempre ngayon ay isang nakakatuwa at nakakakilig na kwento ang ating tatalakayin at yan po ay isang karugtong ng kwentong napag-usapan na natin before. Sino ba ang nakakalimot sa character na ito? Ito po ay kwentong pag-ibig ni Vanessa at ni Noah na isinulat ng ating paboritong writer na si Josa. Kaya naman kung handa na ulit kayong kiligin dyan, aba ay tumutok na. Napangiti si Vanessa habang pinagmamasdan ang masayang pamilya ni na Charmaine at Nolan. Ngunit kasabay ng saya ay bumalik sa alaala niya ang mapait nilang nakaraan. Matapos maulila, si Vanessa na ang tumayong magulang ng kapatid. Ngunit ang pakikipag-live-in niya kay Victor ay nauwi sa pananakit at pang-aabuso. Namuntik nang madamay si Charmaine, nagpa siya silang tumakas patungong Maynila upang magsimula ng panibagong buhay. Napabalik sa kasalukuyan si Vanessa nang maramdaman niyang may nakatayo sa kanyang tabi. They look so happy. Komento pa ni Noah, ang kuya ng napangasawa ng kapatid niyang si Charmaine. Oo nga eh. Hindi ka ba naiinggit sa kapatid mo? Naunahan ka pa niyang mag-asawa at magkaanak ko. Pang-aasar pa niya dito. Hindi ako nakikipag-unahan at mas lalong hindi ako naiinggit. Naniniwala ako na time will come. I don't need to rush. Well, sa bagay tama ka. Nginitian niya ito. Nakita ni Vanessa na natigilan si Noah at napatitig sa kanya. Ha? May dumi ba ako sa mukha ko? Tanong niya dito. Wala naman. Naisip ko lang, why not ask yourself? Hindi ka ba naiinggit sa kapatid mo? Balik tanong nito sa kanya. Na back to you pa ako. Diyan ka na nga. Inirapan niya ito tsaka iniwan doon. Mag-iisang taon na ang nakalipas mula nang magpunta sina Vanessa at Charmaine sa Maynila. At ngayon, may asawa at anak na ang kapatid niya. Naisip ni Vanessa na panahon na para asikasuhin naman ang sarili niyang buhay. Saan mo balak mag-apply ng trabaho, ate? Tanong pa ni Charmaine nang mabanggit niya dito ang plano niya. Hindi ko pa alam. Baka sa mall na muna. Dati naman akong sales lady. Ayaw mo ba sa kumpanya nila Nulan? Pwede ka namang ipasok ni Kuya Noah or ng asawa ko. Umiling si Vanessa. Ayoko silang abalahin. Gusto kong makahanap ng trabaho sa sarili kong sikap. Pero pamilya na tayo. Alam ko. Pero gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko pa rin. Napangiti si Charmaine. Sige, basta nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong ha. Salamat. Baka gising na yung kambal. Ako na yung titingin sa kanila. Sabi pa ni Charmaine bago humalik sa pisngi niya. Nailing na lamang si Vanessa habang pinagmamasdan ang pag-alis nito. Masaya siya para sa kanyang kapatid. Pero oras na rin para simulan niyang ibuo ang sarili niyang kinabukasan. Nagsimulang magpasa ng resume si Vanessa sa mga kumpanyang pwede niyang applyan. Ay, nakakapagod. Daing niya habang inuunat ang mga binti pagkatapos mag-alis ng sapatos. Napaltos na yung paa niya kakalakad sa dami ng pinasahan niya ng resume. Okay lang yan, Vanessa. Makakahanap ka rin ng trabaho. Kaya mo to. Pag-cheer pa niya sa kanyang sarili. Siguro naman sa dami ng napasahan ko, merong tatawag sa akin for interview. Desidido siyang makahanap ng pagkakakitaan dahil ayaw niya ring umasa lang sa mga alonto at sa kapatid. Ha? Habang nagpapahinga sa may sidewalk, ay may nakita si Vanessa na babaeng namimigay ng flyers.
Pinagmasdan niya kung paanong makipag-usap sa mga taong dumadaan yung babae. Nakasuot ito ng pormal na damit habang nasa kalsada. Namimigay ng flyers, nakikipag-usap ng pormal sa mga tao. Hanggang makauwi sa mansyon ng mga Alonto, ay hindi maalis sa isip ni Vanessa ang nakitang babae. Mukha itong kumpiyansa sa sarili habang nagpapaliwanag tungkol sa mga property. Kung kaya niya, baka kaya ko rin. Bulong pa ni Vanessa. Gusto ko ring maging ganun. Wala sa sariling nasambit niya pagkaraan. Maging ano? Ay baklang CEO! Naisigaw ni Vanessa sa gulat nang biglang sumulpot sa gilid niya si Noah. What did you say? Salubong ang kilay na tanong pa nito. Nagulat lang ako, pasensya na. Bakit ba kasi bigla-bigla ka na lamang sumusulpot? Whatever, narinig kong pinag-uusapan nila Charmaine at Nolan na naghahanap ka daw ng trabaho. Oo, tugon pa ni Vanessa. Bakit pa? Asawa na ng kapatid mo yung kapatid ko. Hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Pakiramdam niya ay nagpantig ang mga tenga niya sa sinabi ni Noah. Hanggang ngayon ba, gold digger pa rin yung tingin mo sa aming magkapatid? Hindi ganun yung ibig kong sabihin. Ganun yun, Noah. Kaya nga gusto kong magtrabaho para mapatunayan ko sa inyo na hindi kami gold digger. At wala kaming pakialam sa yaman niyo. Hindi na napigilan pa ni Vanessa ang kanyang sarili dahil sa sama ng loob. Hindi nga yun yung ibig kong sabihin, okay? Nag-aaway na naman ba kayong dalawa? Kunot noong tanong pa ni Don Manuel na pababa ng grand staircase. Of course not, Lolo. Mabilis na sagot pa ni Noah. Opo, Lolo. Eto po kasing apo niyo masyadong judger. Bulong pa ni Vanessa. Shut up, Vanessa. Act your age. Pabulong ding sagot nito sa kanya. Okay po, Manong Noah. Nang iinis na tugon pa niya dito. Did you call me Manong? Binigyan ito ni Vanessa ng mapang-asar ng ngiti bago siya bumaling kay Don Manuel. Opo, Lolo Manuel, hindi po kami nag-aaway. Kasi po, marunong po akong gumalang sa nakakatanda. Excuse me po. Hey, sinasabi mo bang matanda na ako? Bumalik ka nga dito. Habol pa ni Noah sa kanya. Pero hindi ito pinakinggan pa ni Vanessa. Tuloy-tuloy siyang umakyat ng hagdan. Ay nako, tatanda ka talagang binata, Noah, kapag hindi ka nagbago. Naiiling na komento ng matanda bago iwan doon ang apo. Lolo naman, pati ba naman ikaw? Hindi maipinta ang mukha na habol dito ni Noah. Samantala, nakapagdesisyon na si Vanessa na maging isang real estate agent. Sigurado ka na ba dyan, Vanessa? Tanong ng best friend niyang si Melanie mula sa kabilang linya. Sure na sure na. 28 years old na ako, no? Gusto ko namang may marating sa buhay. Sagot pa niya sa kaibigan. Bakit real estate agent? Bukod sa malaki yung kita doon, feeling ko ang sarap sa pakiramdam kapag may naibenta kang property. Dahil sa galing mo sa sales talk. O, 'di ba? Nung sales lady ako sa mall, marami akong nabebentang product. Mahabang litanya niya sa kaibigan. Oo nga Promoted ka na nga sana dati sa dati mong trabaho dito sa Nueva Ecija. Kung hindi ka pinatigil sa trabaho ng Victor na yon. Kahit hindi nakikita ni Vanessa ang kaibigan, sigurado siya na hindi maipinta ang mukha nito. Huwag mo nang ipaalala yung kagagahan ko sa lalaking yun Parte na lang yun ang nakaraan ko. Tama ka, kaya follow your dreams, kayang-kaya mo yan. Cheer pa sa kanya ni Melanie. Salamat, miss na kita. Napang-uso siya at pinigilan ng sarili na mapaiyak. Miss na rin kita, sige na. Good luck sa pag-a-apply mo ha. Okay, babalitaan na lang kita. Bye! Tinapos na ni Vanessa ang pakikipag-usap sa kanyang kaibigan. Kaya ko to. Cheer pa niya sa kanyang sarili. Nang araw na yon ay nagsimula na siyang maghanap ng real estate company na pwede niyang applyan. Kahit salesperson muna habang wala siyang degree para maging licensed broker. Ang hirap maghanap ng trabaho kapag wala kang diploma. Karamihan sa mga kumpanya mas pinapaboran yung college graduate. Nakasimangot na naglakad si Vanessa, palabas ng building na pinuntahan niya. Hindi siya natanggap dahil licensed broker lang daw ang hanap ng kumpanyang pinuntahan niya. Hi, miss! Hello. Alanganing pagbati pabalik ni Vanessa sa babaeng nakasalubong niya. Naghahanap ka ba ng trabaho? Tanong pa nito. Hala, bakit niya ako tinatanong? Baka scammer to. Anya sa isipan. Huwag kang mag-alala, miss. Hindi ako masamang tao. Hiring kasi sa company namin ngayon. Naghahanap kami ng mga part-time real estate salesperson. Paliwanag ng babae na animoy nabasa yung pagdududa niya. Naku,
Paano niya nalaman yung iniisip ko? Naka-subtitle na naman siguro yung mukha ko. Hindi ko naman napigilan. Sabi niya ulit sa isipan. Ano miss, gusto mong subukan? Sige, wala namang mawawala kung susubukan ko. Sumama si Vanessa sa babae pero inihanda niya na rin yung sarili kung sakaling saan siya dalhin ito. At napanganga siya sa pinagdalhan nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nung makita niya ang logo ng Alonto Realty Development Corporation. Hindi nga. Bulong pa niya. Nandito tayo sa Alonto Realty and Development Corporation building. Halika sa HR, sasamahan kita. Nakangiting iginiya siya ng babae doon. Hindi ko pa pala napapakilala yung sarili ko sa'yo. Ako nga pala si Francine Cruz. Vanessa Baltazar. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Nice to meet you, Francine. Same here. Let's go. Wala nang nagawa si Vanessa kundi ang sumunod. Hindi inakala ni Vanessa na agad na siyang sasalang sa isang job interview. Pero nakahinga siya ng maluwag nang makitang wala sa mga nag-interview si Noah. Congratulations, Miss Baltazar! Isa ka sa mga napili para maging real estate salesperson sa ilalim ng isa sa mga licensed broker namin. Nakangiting inilahad ni Francine ang kamay nito sa kanya. Salamat! Anya habang tinanggap ang pakikipagkamay nito. One more thing, nagbibigay ang kumpanya ng pagkakataon sa mga empleyado na maging licensed broker. Pwede kang makakuha ng scholarship grant para makapag-aral habang nagtatrabaho bilang salesperson. Mahabang paliwanag pa ni Francine. Talaga? May pagkakataon pala akong maging licensed broker? Manghang komento pa ni Vanessa. Yes, nakikita ko sa personality mo na malaki yung potential mo. Salamat sa tiwala mo, Francine. Walang anuman. Pwede ka nang umuwi. Bukas yung umpisa ng orientation mo, okay? Sige po, Miss Francine. Habang nasa biyahe pa uwi, naisip ni Vanessa na mukhang hindi lang simpleng empleyado si Francine ng Alonto Realty and Development Corporation. Base sa paraan nito ng pagsasalita at sa lawak ng alam nito tungkol sa kumpanya. Wala siyang kamalay-malay na hindi aksidente ang pagkikita nila ni Francine at pagdadala nito sa kanya doon. Sa kabilang banda, pagkaalis ni Vanessa ay pinatawag ni Noah ang isa sa mga sales manager ng kumpanya nila na si Francine. Kumusta? Hindi ba siya nakahalata? Tanong pa ni Noah pagkapasok nito sa office niya. Mukhang hindi naman po, sir. Ano yung masasabi mo sa kanya? Mukhang malaki po yung potential niya, sir. May tanong lang po ako. Bakit po ayaw niyong ipaalam sa kanya yung pagtulong niyo? Curious na tanong pa ni Francine sa kanya. Siguradong hindi siya papayag na makialam ako sa paghahanap niya ng trabaho. Kaya make sure na hindi niya malalaman ng tungkol dito. Okay po, sir. Mag-uumpisa na po yung orientation and training niya bukas. Alright, I'm not asking you to baby her, pero itrain niyo siya ng maayos. Bilin niya sa tauhan. Ako na pong bahala, sir. Sisiguraduhin ko na magaling yung magtitrain sa kanya, kaya wag po kayong mag-alala. Thank you, Francine. Sige po, sir. Maiwan ko na po kayo. Tinanguhan ito ni Noah. Pagkaalis ng kausap ay napabuntong hininga siya at napasandal sa kanyang swivel chair. Why am I even doing this? Tanong niya sa kanyang sarili dahil hindi niya ugali ang intindihin ang buhay ng iba. Maybe because she is a family now. Kumbinsi pa niya sa kanyang sarili. Yeah, yun lang yun. Naiiling na winaksi ni Noah sa sarili ang iniisip. Kinabukasan, nag-umpisa na sa orientation at training niya sa Alonto Realty and Development Corporation si Vanessa. Kasalukuyan silang nasa opisina ni Francine. Pagkatapos siyang i-orient nito tungkol sa kumpanya ng mga proyekto, office policies at employee benefits. Vanessa, ito nga pala si Robert. Siya yung magiging supervising broker mo. Robert, this is Vanessa, our new trainee. Hi po, sir. Nice to meet you po. Kiming bati pa niya. Nice to meet you too, Vanessa. Drop the po and sir. Mukha namang magkaedad lang tayo eh. Nakangiting saad pa nito. Naku, nakakahiya naman kung hindi kita tatawaging sir. Pagbigyan mo na. Ayaw niya kasing magmukhang matanda eh. Naiiling na wika pa ni Francine. Yeah, nakakatanda kasi yung sir. Tsaka na kapag manager na rin ako. Nakita ni Vanessa na pasimple itong siniko ni Francine. Paano? Ikaw nang bahala kay Vanessa ha? Ituro mo yung mga dapat niyang matutunan. Yes, Miss Francine. Akong bahala. I will do my best. Good. Umaasa ako sa'yo. At sa kakayahan mo, Robert. Kaya sa'yo ko na siya ipagkakatiwala. Huwag mo lang liligawan ha. Pabirong bilin pa nito. Natawa na rin si Vanessa sa biro nito. Napakamot naman sa ulo ang lalaki. Ikaw talaga, Miss Francine.
Baka akalain ni Vanessa babaero ako. Wala akong sinabi. O paano? Isama mo na siya. Alright, come with me Vanessa. Sasamahan kita sa magiging cubicle mo. Ipapakilala na rin kita sa iba. Aya pa ni Robert sa kanya. Okay, salamat po. Miss Francine, nakangiting baling niya dito. You're welcome. Nginitian din siya nito. Dinala siya ni Robert sa sales department kung saan naroon ang mga cubicle ng mga salesperson at brokers. Ituturo ko sa iyo kung paano makipag-usap sa mga clients. Mag-conduct ng site viewings at mag-process ng sales transactions. Mahabang paliwanag ni Robert. Attentive na nakikinig si Vanessa habang nagsusulat ng notes sa notebook niya. Sinisigurado niya na wala siyang mapapalampas na kahit na maliit na impormasyon. Kapag may hindi ka naiintindihan o may gusto ka pang malaman, magtanong ka lang sa akin, okay? Okay, Robert. Thank you Mukhang marami tong matututunan ko sa'yo. Hindi naman. Well, for me, experience will be your best teacher. Kaya kapag nasa field ka na, mas maiintindihan mo yung tinuturo ko sa'yo. I'm looking forward for that. Sa totoo lang excited ako na sumabak sa field. Nakangiting pag-amin pa ni Vanessa. Ganun ba? Pwes, ipapasama kita sa senior salesperson bukas sa property viewing. Talaga? Thank you, Robert. Don't thank me. That's part of the job. Pero mukhang excited ka talaga. Mabilis na napatango si Vanessa. Oo, excited na talaga akong magsimula sa trabaho. Then good luck. But for now, bibigyan kita ng contact ng mga potential clients natin. Sige, salamat Robert. Palangiti si Robert kaya hindi niya mapigilang mapangiti rin. Ipinagpatuloy ng lalaki ang pagtuturo sa kanya at pagpapakilala sa iba nilang kasamahan sa trabaho. Ngunit maya-maya ay napalinga sa paligid si Vanessa. Bakit pakiramdam ko kanina pa may nakatingin sa akin? Tanong niya sa kanyang isipan. Muli siyang napalingon sa paligid. Ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Hindi niya alam na mula sa salaming dingding ng executive office sa ikalawang palapag ay tahimik siyang pinagmamasdan ni Noah. Nang sumunod na araw ay isinama ng senior salesperson si Vanessa sa property viewing para matutunan ng dalaga kung paanong makipag-usap sa mga kliyente. At madali niya naman yung nakuha. Kaya nang isabak siya sa field ay alam niya na ang gagawin. Nice one Vanessa! Ang bilis mong matuto! Puri pa ni Robert sa kanya. Salamat sa'yo. Magaling ka kasing magturo. Naku, hindi ganun yun. Natural yung galing mo sa pakikipag-usap sa mga kliyente. Hindi ka rin mayabang magsalita. Kaya mabilis mo makuha yung loob nila. Masyado mo naman akong pinupuri, Robert. Nahihiya na tuloy ako. Huwag kang mahiya. Be proud and keep it up. Malay mo, mabilis kang ma-promote bilang broker. Tsaka ako na yan iisipin kapag nakapag-aral na ako. Sa ngayon, sisikapin ko pang matuto. Nandito lang ako. Kapag may mga tanong ka tungkol sa trabaho, puntahan mo lang ako sa office ko. Salamat, Robert. Nginitian ito ni Vanessa. Pero mabilis na napalis ang ngiti niya nang makita niya si Noah. Seryoso itong nakatingin sa kanya habang naglalakad, papunta sa gawi nila ni Robert. Nasa lobby kasi sila ng mga oras na yon. Akala ni Vanessa ay lalampasan lang sila ng binata. Kaya nagulat siya nang huminto ito sa kanilang tapat. Good afternoon, Sir Noah. Bati pa ni Robert. Good afternoon, sir. Nauutal na bati niya rin. Good afternoon. Come to my office. Ako po, sir. Tanong pa ni Vanessa habang tinuturo ang kanyang sarili. Yes. Nagkatinginan sina Robert at Vanessa. Pagkatalikod nito. Dapat ba akong kabahan? Bakit ka naman kakabahan? Baka may sasabihin lang siya sa'yo. Sige na, sumunod ka na dun. Sige. Pagpasok sa opisina ng binata ay nagpalingalinga siya. Minimalist ang disenyo ng kwarto at napaka-organized na mga bagay-bagay doon. Sit. Kamuntik pang mapapitlag si Vanessa nang marinig ang boses nito. Okay, sir. Bakit mo ako pinapunta dito? I have something to tell you. Ano yun, sir? Stop calling me, sir. Tayo lang naman yung nandito. Sige. Bakit ka ba nauutal? Naiiritang tanong pa ni Noah sa kanya. Kinakabahan kasi ako eh. Bigla mo na lang akong pinapunta dito sa office mo. Baka ayaw mo na nandito ako sa kumpanya mo. Kaya ipa-fire mo ako. What? Bakit naman kita sisisantehin? Pinapunta kita dito para sabihin sa'yo that you'll be attending classes while working here. Napamaang si Vanessa sa narinig. Talaga?
Personal kitang kinausap tungkol dito para malaman ko kung kaya mo bang pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Oo naman, syempre kakayanin ko. Are you sure about that? Oo, hindi ko sasayangin yung opportunity na to. Gagawin ko yung best ko. Napansin ni Vanessa ang pag-igting ng panga ni Noah bago ito nagsalita. That's good to hear. Mas mabuting dun mo ibuhos yung oras mo kesa sa pakikipagkwentuhan sa mga katrabaho mo. Ano? Napakurap-kurap si Vanessa. Pakiramdam niya ay nabingi siya sa sinabi ni Noah. Makakaalis ka na. Ha? Sandali! Iniisip mo ba na nakikipaglandian ako kay Robert? First name basis ha? Sarcastic na sabi pa ni Noah habang sumasandal sa swivel chair nito. Ayaw niya kasi magpatawag ng sir. Ewan ko ba sa inyong mga lalaki kung bakit ayaw niyong magpatawag ng sir? Pero hindi naman yata tama na i-judge mo ko na nakikipaglandian ako kay Robert. I never said that. Yun din yung ibig mong sabihin, Noah. Natutop niya ang kanyang bibig. Napalakas kasi ang boses niya. Tinataasan mo ba ako ng boses, Vanessa? Salubong ang kilay nito. I'm sorry, ikaw kasi. Napaka-judgmental mo talaga. Hindi naman porket nakikipag-usap ako kay Robert, nakikipaglandian na ako sa kanya. Fine. Iwasan mo yung pagkikipagkwentuhan sa lobby. Okay po, sir. Hindi naman po kasi namin alam na bawal palang magkwentuhan sa lobby. Pero ngayon alam ko na po, kaya hindi na po mauulit. Are you being sarcastic to me, Vanessa? Hindi po, sir. I said it's Noah. Oo na, hindi na, Noah. Pwede na ba akong umalis? May gagawin pa kasi ako. Makakaalis ka na. Thank you. Halos takbuhin ni Vanessa ang pinto para makalabas. Marahas siyang napabugan ng hangin habang naglalakad pabalik sa kanyang cubicle. Pagka-uwi sa bahay ay ibinalita ni Vanessa sa kapatid na si Charmaine ang magandang balita. Masaya ako para sa'yo, ate. Pero akala ko ayaw mong magtrabaho sa mga alonto. Oo nga eh. Gusto ko sanang magtrabaho sa ibang kumpanya. Kaya lang dun pa rin ako dinala ng tadhana. Baka kasi destiny talaga kayo. Charmaine, kung ano-ano yung mga sinasabi mo ha. Ang ibig kong sabihin, ate, baka nakatadhana ka talagang magtrabaho sa kumpanya ni Kuya Noah. Ayusin mo kasi ang salita mo. Akala ko sinasabi mong siya na yung destiny ko eh. Pwede rin naman, ate. Sabay ngisin ito sa kanya. Tigilan mo ko dyan, Charmaine ha. Hindi porket may asawa ka na, hindi na kita makukurot sa singit. Aray, ayoko nga, ate. Ang sakit mo pa namang mangurot. Teka, bagising na yung kambal, ipagtitimpla ko lang sila ng gatas. Sige lang, mamaya ko na sila pupuntahan. Tatapusin ko na muna tong listahan ng mga kliyente na kailangan kong i-follow up bukas. Sige ate, babalik ako. Ipagtitimpla din kita ng gatas. Salamat. Nginitian ni Vanessa ang kanyang kapatid. Kahit may asawa na ito at mga anak, naglalaan pa rin ito ng oras para makapagkwentuhan sila. Habang nagsusulat sa notebook, ay hindi niya mapigilang maalala ang seryosong mukha ni Noah at ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Ay naku, bulong niya. Ang gwapo sana. Napaka-suplado nga lang. Napapailing na ipinagpatuloy na lamang niya ang ginagawa. Para makapag-take ng licensure exam si Vanessa, ay nag-enroll siya muli sa course na hindi niya natapos noon. Panggabi ang napiling oras ng dalaga para makakapagtrabaho pa rin siya bilang salesperson habang nag-aaral siya. Bilib naman sa kanya ang mga katrabaho niya dahil nagagawa niyang pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Nagagawa pa niyang makakuha ng maraming kliyente. Bilib talaga ako sa'yo, Vanessa. Mag-iisang buwan ka pa lang dito pero ang dami mo nang nakuhang kliyente. Puri pa sa kanya ng kanyang katrabahong si Matilda. Oo nga, nag-aaral pa yan sa gabi ha. Segunda pa ng isa na si Felita. Sabihin mo nga sa amin kung anong sikreto mo. Ano ka ba, Matilda? Sipag at syaga lang talaga yung puhunan ko. At malaki din yung pasasalamat ko sa inyo dahil sa mga itinuro nyo sa akin, lalo na si Robert. Nakangising sabi pa ni Vanessa sa mga kasama. Naku, wala naman kami masyadong naituro sa'yo. Si Sir Robert talaga yung masigasig magturo sa'yo. May himig panunod yung wika pa ni Felita. Oo nga, ngayon lang namin nakita na ganun ka hands-on sa pagtuturo si Sir. Siguro type ka talaga niya. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ni Matilda. Hala, baka may makarinig sa inyo, nakakahiya. Bakit ka naman mahihiya, Vanessa? Pareho naman kayong binata at dalaga pa. Tama si Felita. Gwapo pa si Sir Robert kaya bagay talaga kayong dalawa.
Magre-react pa sana siya sa sinabi ni Matilda nang biglang may tumikhim sa likuran nila. Magchichismisan ba kayo sa oras ng trabaho? Salubong ang kilay na sabi pa ni Noah. Sir, pasensya na po. Nakayukong sabi pa ni Felita. Vanessa, to my office. Anito tsaka tumalikod. Hala, mapapagalitan ka pa yata dahil sa kadaldalan namin ni Felita. Hindi naman siguro, Matilda. Nagkataon lang na naabutan niya tayong nag-uusap. At saka nagtatrabaho naman tayo habang nag-uusap eh. Saad ni Vanessa. Dahil wala namang tigil sa pagtipa ang mga kamay niya habang nakikipag-usap sa dalawa. Vanessa, I'm waiting. Natataranta na mabilis siyang tumayo nang makita na hinihintay siya ni Noah. Akala niya ay nagtutuloy-tuloy na ito sa pagbalik sa office nito. Sorry sir. Hindi natapos ni Vanessa ang sasabihin nang biglang mula sa kung saan ay sumulpot si Robert. Hi Vanessa, for you. Inabot nito sa kanya ang bouquet ng bulaklak at kape mula sa isang mamahaling coffee shop. Mukhang hindi nito napansin si Noah na lalong nagsalubong ang mga kilay sa nasaksihan. Sir, nandito po pala kayo. Gulat na wika nito pagkakita sa boss nila. Anong ibig sabihin ng bulaklak na yan? Tanong ni Noah habang nakatingin sa hawak niyang bouquet. Sir, marami kasi akong client na nakuha kaya binigyan ako ni Robert ng bulaklak at kape. Awkward na sagot niya sa tanong nito. Really? Ganyan ka ba ka-sweet sa lahat ng mga tao mo? Tanong ulit ni Noah. Actually sir, salamat Robert. Sandali lang, pinapapunta ako ni sir sa office niya. Mabilis niyang putol sa sasabihin sana nito. Let's go sir. Alanganin ang ngiting baling niya dito. Nagmamadaling ibinaba na muna ni Vanessa sa cubicle niya ang binigay ni Robert tsaka sumunod kay Noah. Pagpasok niya sa opisina nito ay nakaupo na ito sa swivel chair nito. Bakit niyo po ako pinapapunta dito, sir? Dahil ba sa pagchichismisa namin habang oras ng trabaho? May itinanong lang naman sila sa akin kaya sinagot ko. Vanessa, wala pa akong sinasabi. May paliwanag ka na kaagad. I'm sorry, sir. Sabay tikom pa niya sa kanyang bibig. First, I want to congratulate you. Pero mukhang may nauna nang gumawa nun. Anong ibig mong sabihin, sir? Never mind. Anong sinabi ko sa'yo about calling me sir? We're family now. Call me Noah. Kapag walang ibang tao. Paalala pa nito. Okay. Again, congratulations. Tumaas ang sales ng team nyo. Bakit ako lang yung binabati mo? Eh di ba nga team kami? Kaya dapat sila din. The highest sales come from you. Okay. Napapatangong anya. Ibig sabihin, mataas yung chance mo na makapasa ng licensure exam once na mag-take ka. After you graduate from your degree course. Nagliwanag ang mukha ni Vanessa sa narinig. Talaga? Sa tingin mo? Yes. But I guess, mas mabuti kung walang distraction. Kumunot ang noon niya sa sinabi ni Noah. Anong distraction? You are entertaining suitors. Nag-iwas ito ng tingin. Ha? Wala naman akong manliligaw ah. Huwag mong sabihin na si Robert. Obviously, interesado siya sa'yo. Ano ka ba? Gusto niya lang akong i-congratulate. Sinabi mo nga na mataas yung sales ng team namin dahil sa akin, diba? Are you naive? Hindi. Pabalang na sagot ni Vanessa. Eh di alam mo na nanliligaw siya sa'yo. And that's a distraction. You should focus para hindi masayang ang potential mo at opportunity na handang ibigay sa'yo ng kumpanya. Huwag kang mag-alala, wala akong balak na sayangin yung pagpapaaral mo sa akin at ang opportunity na makapagtrabaho dito sa kumpanya. Wala sa goal ko yung magkaroon ng boyfriend. Mabuti naman kung ganun. Animoy satisfied na sabi pa ni Noah. Pinapunta mo ba ako dito dahil lang doon? Of course not. Binuksan ni Noah ang drawer ng mesa nito at nilabas ang isang envelope. May incentive ang kumpanya para sa top performing salesperson ng buwan. Sabi nito tsaka inabot sa kanya ang sobre. Nagulat si Vanessa nang makita ang laman nito. Sir, Noah, hindi ba sobra naman to? You earned it. Maikling sagot pa nito. Salamat. Pag-iigihan ko pa. Good. At tandaan mo, focus na muna sa pag-aaral. Napailing si Vanessa ng bahagya. Mukhang mas concerned ka pa sa studies ko kesa sa professor ko. Bahagyang umubo si Noah at nag-iwas ng tingin. Someone has to make sure na hindi ka nadidistract. Lalo siyang natawa bago tumayo. Okay Noah, promise? Wala muna talagang boyfriend. Good. Tumalikod na si Vanessa at lumabas ng opisina. Nang mga sumunod na araw, hindi maintindihan ni Noah ang kanyang sarili. Natutuwa siya dahil mukhang gamay na ni Vanessa ang kanyang trabaho.
Dahil marami itong na-close na deal kasama ang supervising broker nito na si Robert. Pero naiinis naman siya sa nakukuhang atensyon ng dalaga, lalo na sa mga lalaking katrabaho nito at kliyente. What's with that face, kuya? Dahil ba may katrabahong naghatid kay Vanessa dito sa bahay? Nakangising tanong ni Nolan kay Noah. Anong pinagsasasabi mo? Mag-alaga ka na nga lang ng mga anak mo sa itaas. Hindi maipinta ang mukhang pagtataboy niya sa kapatid. Kung ako sa'yo kuya, kikilos na ako. Magkasama lang kayo sa bahay pero mukhang mauunahan ka pa ng iba. Anong pinagsasasabi mo, Nolan? Tigilan mo nga ako. Ayoko lang malaman ng mga empleyado na sa iisang bahay kami nakatira. Baka kung ano pang isipin nila. Magpapalusot ka pa, Kuya Noe. Ano naman kung malaman nila na magkasama kayo ni Vanessa sa bahay? Ayaw mo nun? Iisipin nila na off-limits siya at hindi pwedeng ligawan. Dahil malapit siya sa boss nila. Napakadaldal mo. Baka gusto mong sabihin ko kay Charmaine kung sino yung dumalaw sa firm mo kahapon. Pananakot niya sa kapatid. Pero nginisian lang siya nito. She knows about it. Wala akong tinatago sa asawa ko. Isa pa, alam niya naman na kliyente ko lang si Ricky. Confident much ha? Kapag pwede na ulit bumalik sa pag-aaral si Charmaine, marami siyang makikilalang mas bata sa'yo kaya ikaw dapat yung kabahan. Napangisi si Noah nang makita niyang natigilan si Nolan sa sinabi niya. Hindi ako ipagpapalit ng asawa ko sa mas bata, no? Ikaw yung mauunahan ng mas bata sa'yo. Kasi, torpe ka kuya. Sabay takbo paalis ni Nolan. Attorney Nolan Alonto, may araw ka rin sa akin! Sigaw sa kapatid pero tinawanan lang siya nito. Marahas siyang napabugan ng hangin nang maiwang mag-isa sa living room. Ang aga niya nang umuwi ngayon at may oras na siyang bisitin ako. Saad niya sa sarili. Mag-asawa ka na rin kasi para may rason ka na umuwi ng bahay ng maaga, apo. Napalingon siya kay Lolo Manuel na papalapit sa kanya. Pati ba naman kayo, Lolo? What? I'm just stating a fact, Noah. Hindi ka na bumabata. Dapat bumubuo ka na rin ng sarili mong pamilya. Lolo, hindi pa naman ako ganun katanda. Grabe naman kayo sa akin. Natawa si Lolo Manuel sa kanyang reaksyon. Bahala ka. Huwag kang magsisisi sa huli kapag naunahan ka ng iba dahil dyan sa katorpehan mo, apo. Iiling-iling na iniwan rin siya doon ng abuelo. Lalong hindi maipinta ang mukha ni Noah nang maiwan siyang mag-isa doon. Pinagkakaisahan nila ako. Reklamo pa niya. Salubong ang kilay niya na umakyat sa hagdan para magpunta sa kwarto niya. Nang masalubong niya si Vanessa. Bakit ka hinatid ng kati mo dito sa bahay? Nanliligaw din ba yun sa'yo? Di niya natiis na itanong sa dalaga. Ha? Si Grayson ba yung tinutukoy mo? Hinatid niya ako dito kasi ginabi kami ng property viewing sa Makati. Hindi siya nanliligaw sa akin. Ayoko nga sana kasi malalaman niya na magkasama tayo ng bahay kaso wala naman akong masakyan pa uwi. Bakit hindi ka hinatid ng maliligaw mong si Robert? Excuse me? Hindi naman nanliligaw sa akin si Robert dahil sinabi ko sa kanya na wala akong balak pumasok sa isang relasyon at saka si Grayson yung kasama ko sa property viewing kanina. Fine, magpahinga ka na. One more thing, sumabay ka na sa akin pagpasok bukas. Nakita ni Noah na napamaang ito sa sinabi niya. Sasabay ako sa'yo? Paano kung makita tayo ng mga empleyado mo na magkasabay? Sa tingin mo ba, maitatago pa natin na sa iisang bahay tayo nakatira? Alam na nga ni Grayson na dito ka umuwi sa mansyon. Sabi ko nga Pinigilan niya ang sarili na sitahin ang pagmuso ni Vanessa. And besides, ano naman kung malaman nila? Di sabihin mo na kapatid ka ng asawa ng kapatid ko. Oo nga naman. Okay, sabay na tayong pumasok bukas. Para makatipid na din ako sa pamasahe. Good night. Pagtalikod ni Vanessa ay sinundan nito ng tingin ni Noah. Naiiling na itinuloy niya na lang ang pagpunta sa kwarto niya. Hindi siya makapaniwala sa bigla na lang niyang naiisip. Kinabukasan, pagpasok sa opisina ay pinagtitinginan sina Vanessa at Noah. Ayaw sana ng dalaga na sumabay sa pagpasok niya sa building pero wala na itong nagawa nang sabayan niya ito sa paglalakad. Good morning, Sir Noah. Bati ng mga empleyado. Good morning. Tipid na ganting bati naman ito. Paakyat na sana si Noah sa opisina niya nang maulinigan niya ang usapan ng mga babaeng kasamahan ni Vanessa. So, totoo nga yung sinabi ni Grayson na sa bahay kanila sir nakatira. Oh my, may utang kang chika sa amin, Vanessa. Oo nga, sabay na tayong mag-lunch mamaya. Huwag kang tatakas. Sabi ng mga ito na hindi napansin na naroon pa siya. Naku, hindi sa tumatakas ako
Pero naipangako ko na kasi kay Robert na sabay kaming mag-lunch mamaya eh. Kumunot ang noo ni Noah sa sinabi ni Vanessa sa mga kasama. Tumikhim siya para kunin ang atensyon ng mga ito. Ay sir, nandyan ka pa pala, sorry po. It's okay. Vanessa, pumunta ka sa office ko mamayang lunch. Anya dito. Ha? Bakit po sir? May ipapagawa po ba kayo sa akin? Nagtatakang tanong niya dito. Basta pumunta ka na lang. Pagkasabi nun ay tinalikuran niya na ito. Pagpasok sa opisina niya ay naihilamos ni Noah ang mga kamay sa mukha niya. Bakit ko ba sinabi yun? Namumroblemang tanong niya sa kanyang sarili. Wala naman kasing rason para papuntahin niya sa opisina niya si Vanessa. Hindi niya maintindihan kung bakit naalarma siya nang marinig niyang kasabay nitong mag-lunch si Robert. Alam ko na. Napapitik siya sa hangin nang may maisip na ideya. Pagsapit ng lunch break, imbis na mag-lunch kasama si Robert, ay nagpunta si Vanessa sa office ni Noah. Pagkatapos kumatok ng 3 beses sa pinto, ay binuksan niya yon. Bakit mo ko pinapapunta dito? Tanong niya dito. Come in. Seryosong mukha nito. Ha? Napaawang yung bibig ni Vanessa nang makita ang pagkaing nakahain sa receiving area ng office ni Noah. Have a seat. Nagpadala ng lunch si Lolo. Hindi ko naman kayang kaining mag-isa yan, kaya pinapunta kita dito. Paliwanag nito nang makita ang pagtataka sa mukha niya. Bakit nagpadala ng pagkain dito si Lolo Manuel? Hindi ko alam. Kumain na tayo bago pa matapos yung break mo. Napansin ni Vanessa ang pag-iwas ng tingin ng lalaki bago ito naupo. Nagulat pa siya nang lagyan nito ng pagkain ang plato na nasa tapat niya. Baka napansin ni Lolo na medyo pumapayat ka. Mabilis nitong sabi sabay iwas ng tingin. Pumapayat ba ako? Parang hindi naman. Tanong ni Vanessa sa kanyang isipan. Salamat. Sabi na lamang niya. Halos hindi malunok ni Vanessa ang pagkain. Lalo na't naiilang siya sa tuwing mahuhuling nakatingin sa kanya si Noah. Habang kumakain ito. Ano bang trip niya? Ang weird. Saad ng isang bahagi ng utak niya. Maya-maya nang magangat siya ng tingin ay natigilan si Vanessa. What's wrong? Kunot noong saad pa ni Noah sa kanya. Hindi niya malaman kung paano sasabihin na may dumi ito sa gilid ng labi. Kaya ininguso na lang niya yun. Do you wanna kiss? Why are you pouting your lips? Hoy Noah, anong kiss yung pinagsasasabi mo dyan? May dumi ka kasi dito oh. Kumuha siya ng tissue at siya na ang nagpunas ng gilid ng labi nito. Nakita ni Vanessa na natigilan nito. Hala, nagbablush ka ba Noah? Tutup ang bibig na tanong pa nito. Of course not. Kumain ka na nga lang. Matatapos na yung lunch break. Pinigilan niyang matawa nang mag-iwas ito ng tingin. Hanggang matapos silang mag-lunch ay hindi mawala ang ngiti ni Vanessa. Thank you sa libreng lunch ha. Pinagtatawanan mo ba ako Vanessa? Hindi maipinta ang mukha na tanong pa ni Noah. Hindi ah. Bakit naman kita pagtatawanan? Sige na. Balik na ako sa cubicle ko. Baka magtaka na sila kung bakit ang tagal ko dito sa office mo. Then tell them that you eat lunch with me. Hindi ba tayo lalong mai-issue noon? Nakikimarites na nga sila sa akin kung bakit ako nakatira sa mansyon niyo eh. Sa bagay, sasabihin ko lang naman sa kanila na kapatid ko kasi yung asawa ng kapatid mo kaya pamilya na tayo. Mahabang litanya nito. Ang daldal mo, umalis ka na nga. Kunot ang noong nasundan niya na lang si Noah ng tingin nang maglakad ito papunta sa swivel chair nito. Ang sungit. Salamat ulit sa lunch ha. Close the door when you leave. Pahabol pa nito. Ay wow, Sir Miggy, ikaw ba yan? What? Sino si Miggy? Secret, babush. Vanessa! Tawag ni Noah sa kanya pero hindi niya na ito pinansin. At sinarado na yung pinto ng opisina nito. Gaya nga ng inaasahan ni Vanessa, todo osyoso sa kanya ang mga katrabaho niya. Para matahimik kayong lahat, wala kaming something ni Sir Noah, okay? Nakatira ako sa kanila kasi kapatid ko ang napangasawa ng kapatid niya. Paliwanag niya sa mga kasama. Ganun naman pala eh. Bakit nagsimula ka pa sa pagiging salesperson? Pwede ka namang tulungan ni Sir Noah para magkaroon ng magandang posisyon sa kumpanya, no? Ano ka ba, Felita? Siyempre ayokong i-take advantage yung pagpapatira nila sa amin ng kapatid ko, no? Kaya nga gusto kong magtrabaho para hindi ako umasa sa pera nila eh. Sa bagay, tama ka dyan, Vanessa. Mas maganda yung may mapatunayan ka sa sarili mong kakayahan, sang-ayon sa kanya ni Matilda. 'Di ba? Hindi ko nga akalain na dito ako sa kumpanya nila mapapadpad sa dami ng inaplayan kong kumpanya eh. Baka destiny talaga na dito ka makapagtrabaho. Agree ako sa'yo, Felita. Malay mo,
Sila din ni Sir Noah yung destined for each other. Hirit pa ni Matilda na ikinasamid naman ni Vanessa nang wala sa oras. Matilda nga! Kung ano-ano mga sinasabi mo ha? What? Saksaka naman ng gwapo at hot na si Sir Noah. Seryoso nga lang at workaholic. Ewan ko sa'yo, magtrabaho na nga tayo. Wala bang dating sa'yo si Sir Noah? Pangungulit pa rin ni Felita kahit abala rin ito sa pagtitipa sa keyboard. Sa inyo na rin ang galing. Gwapo at hot, pero seryoso at workaholic. So wala siyang chance sa'yo. Tanong pa ni Matilda. As if naman magkakagusto sa akin yun ano. Tigilan nyo na nga akong dalawa kasi malabong mangyari yung mga sinasabi nyo, okay? Hindi mo sure, Vanessa. Ewan ko sa'yo, Matilda, magsama kayo nitong si Felita. Tinawanan lang siya ng dalawa. Akala niya ay titigilan na siya ng mga ito. Pero nang mag-coffee break sila sa pantry ay trip pa rin siya ng mga katrabaho. So, kung Kenneth di kayo ni Sir Noah, siguro naman may chance si Sir Robert. Napahinto si Vanessa sa akmang pagkagat ng sandwich nang dahil sa sinabi niyo ni Matilda. Si Robert naman yung itutukso niyo sa akin ngayon. Tinaasan niya ng kilay ang mga kasama. Halata naman since day one na type ka niya, no? Tumpak ka dyan, Felita. Obvious naman sa mga pa-flowers at pa-kape niya at yung mga anik-anik pa. Kulang na lang lumuhod siya sa harapan mo at itanong na, "Will you be my girl, Vanessa?" Segunda pa ni Felita at umaarting nagpo-propose. Tumayo ka nga dyan, Felita, nakakahiya. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Napalingon siya sa paligid. Mabuti na lang at sila lang ang nasa pantry ng oras na yun. Pustahan tayo. Mamaya aayain kanyang mag-dinner. Nakangising sabi pa ni Matilda sa kanya. Nanlalaki naman yung mga mata na mabilis siyang napatayo nang makitang nakatayo sa likuran si Noah. Vanessa, to my office now. Pagkasabi nun ay tumalikod ito at naglakad na pabalik sa opisina nito. Lagot. Principal's office na naman. Natatawang saad pa ni Felita. Kayo kasing ingay niyo eh. Pabirong saad niya sa dalawa tsaka tumayo na para sumunod kay Noah. Nagpunta si Vanessa sa office ni Noah. Nadatnan niya itong nakapamulsa habang nakatanaw sa labas ng floor to ceiling na dingding. Bakit niyo po ako pinapapunta dito? Tanong niya dito matapos tumikhim para kunin ang atensyon ng binata. Nag-ayang mag-dinner sa labas sina Lolo at Nolan. Kaya dumiretso ko sa restaurant pagkatapos pumirma ng buyer. Nakamiting niyo mamaya. Tugon nito na hindi lumilingon sa kanya. Talaga? Bakit hindi ako na-inform ni Charmaine tungkol dyan? I don't know. Baka busy siya sa kambal. Kibit balikat na anito at humarap sa kanya. Okay, isend mo na lang sa akin kung saang restaurant. Alright, yun lang. Pinapunta mo ko dito para sabihin sa akin ng tungkol sa dinner? Oo, makakabalik ka na sa mga kasama mo. Okay. Napapaisip na lumabas si Vanessa ng opisina nito at bumalik na sa mga kasama. Hindi niya maintindihan ang mga ikinikilos ni Noah nitong mga nakaraan, pero ipinagkibit balikat na lamang niya. Kinagabihan, nagulat si Vanessa nang makitang naghihintay si Noah sa labas ng condominium building kung saan pumirma ng deed of absolute sale ang buyer. Anong ginagawa mo dito, Noah? I mean, sir? Bawi niya nang ma-realize na kasama pala niya si Robert. Sinabi ni Charmaine na sabay na tayong pumunta sa restaurant. Kaya dumaan na ako dito. Ah, okay. Inabala ka pa niya? Pwede naman akong mag-taxi papunta doon. It's okay. Dito rin naman yung way ko. By the way, congratulations sa deal na na-close nyo. Inilahad ni Noah ang kamay nito kay Robert at tinanggap naman ng lalaki. Thank you, sir. Ingat po kayo ni Vanessa. Enjoy sa dinner. Nakangiting wika pa ni Robert. Okay. Mauna na kami. Sige po, sir. Bye, Vanessa. Bukas na lang tayo mag-celebrate sa office. Baling ni Robert sa kanya. Okay, ingat kapag uwi. Nakangiting tugon pa niya dito. Kayo din. Nginitian din siya nito bago ito sumakay sa sariling kotse. Pagpihit ni Vanessa, hindi niya ina-expect na ipagbubukas siya ng pinto ng kotse ni Noah. Thank you. Naiilang na tuloy siya na sumakay ng kotse nito. Suot mo yung seatbelt. Utos nito pagkasakay nito sa driver's seat. Sige. Wala silang imikan habang nasa biyahe, kaya nilibang na lang ni Vanessa ang kanyang sarili sa patingin-tingin sa labas ng bintana. Pagdating sa restaurant, ay agad na hinila si Vanessa ni Charmaine. Ate, anong meron? Bakit nag-ayang mag-dinner si Kuya Noah? Kumunot ang noo niya sa tanong ng kapatid. Si Noah ang nag-aya ng dinner na to? Ang sabi niya, Hey,
Ano pang ginagawa niyo dyan? Maupo na kayo. Lumapit si Nolan at hinila ang asawa papunta sa table nila. Nakita ni Vanessa na parang may binubulong ito sa kapatid niya. Ano pang ginagawa mo dito? Kamuntik na siyang mapapitlag nang marinig niya ang baritonong boses ni Noah sa kanyang likuran. Hinihintay kita. I mean, eto na. Pupunta na ako sa table natin. Let's go. Nagugutom na ako. Eto na nga eh. Naguguluhan na lang na napasunod si Vanessa. Nagulat pa siya nang ipaghila siya ng upuan ni Noah bago ito naupo sa katabing upuan. Salamat. Ang sweet naman ni Kuya Noah. Animoy kinikilig na komento pa ni Charmaine. Bakit di niyo sinama yung kambal? Tanong ni Vanessa sa kapatid para maalis ang pagkailang na nararamdaman niya. Hindi pa naman sila nakakakain dahil 5 months pa lang sila kaya iniwan na muna namin sila sa mga yaya nila ate. Okay. Nagkibit balikat na lamang siya. Mabuti pa't kumain na tayo mga apo. Saad ni Lolo Manuel. Sige po Lolo, namiss ko po kayong kasalong kumain. Nakangiting saad pa ni Vanessa. Namiss ka rin namin iha. Magmula kasi nang magtrabaho ka ay nakapaghapunan na kami pag uwi mo. Oo nga po Lolo eh. Mabuti na lang po, nag-aya kayo ni Nola na kumain ngayon dito sa labas. Napatingin si Vanessa kay Noah nang bigla itong umubo. Ayos ka lang? Tanong niya dito. I'm okay, kumain na tayo. Habang kumakain ay masiglang nagkwentuhan si Nolan, Charmaine at Don Manuel tungkol sa kambal. Tahimik naman na kumakain si Vanessa at Noah. Maya-maya ay napansin niyang ilang beses nang inilalagay ni Noah sa plato niya ang mga pagkaing malayo sa kanya. Hindi ka ba kakain yan? Tanong niya nang mapansin muli itong naglagay ng hipon sa plato niya. Hindi, favorite mo yan diba? Napatitig siya dito. Paano mo nalaman? Bahagyang natigilan si Noah bago umubo. Nabanggit ni Charmaine. Ah, ganun ba? Hindi napansin ni Vanessa ang mabilis na palitan ng tingin ni Nolan at Charmaine. Sabi ko na nga ba? Mahina ngunit natatawang bulong pa ni Nolan sa asawa. Ano yun? Kunwaring inosenteng tanong pa ni Charmaine. Halatang halata na si kuya. Kunwari na lang silang walang napansin habang tahimik na ipinagpapatuloy ni Noah at Vanessa ang pagkain. Akala ni Vanessa ay isasabay siya ni Charmaine at Nolan sa sasakyan pa uwi ng mansyon. Pero pinagtulakan siya ng mga ito. Pasakay sa kotse ni Noah. Wala ulit silang imikan sa biyahe. Animoy nagpapakiramdaman sa isa't isa. Matuling lumipas ang mga araw. Hindi halos namalaya ni Vanessa na malapit na siyang graduate sa degree course niyang Business Administration. Pero kung kailan unti-unti na niyang naibabangon ng kanyang sarili, tsaka naman may nagbabalik para guluhin ang buhay niya. Vanessa, may lalaking naghahanap sa'yo sa baba. In fairness, gwapo siya ha. Kaya lang parang may something sa kanya. Imporma ni Matilda sa kanya. Biglang binundol ng kaba ang dibdib ni Vanessa sa narinig. Hindi pa man ay may hinala na siya kung sino ang tinutukoy ng katrabaho. Oh, anong nangyari? Bakit ganyan yung itsura mo? Ha? Wala. Sige, salamat. Baba lang ako sandali. Okay. Abot-abot ang kaba ni Vanessa habang papunta sa ground floor ng building. At nagkatotoo nga ang kinatatakutan niya nang makita niya kung sino ang naghihintay sa kanya sa reception. Vanessa! Nagliwanag ang mukha ni Victor nang makita siya nito. Kabaliktaran naman nun ang sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Vanessa nang makalapit siya dito. Yan ba ang tamang bati sa asawa mong halos 1 taong kang hindi nakita? Itatama ko lang Victor. Hindi kita asawa. Nag-live-in tayo nun pero hiwalay na tayo. Hindi ako pumayag na makipaghiwalay sa'yo, Vanessa. Hindi kita hinanap at sinundan agad kasi hinintay kong kusa kang bumalik. Pero mukhang nakalimot ka na, kaya nandito na ako para sunduin ka. At sa akala mo, sasama ako sa'yo, Victor? Umalis ka na. Wala na tayo. Tumalikod siya para sana iwanan nito doon. Pero mabilis nitong hinigit ang braso niya. Sa akala mo ba papayag ako na basta mo na lang akong talikuran? Ano ba, Victor? Bitawan mo nga ako. Huwag kang mag-eskandalo dito. Bakit? Ayaw mo ba na malaman nila na iniwan mo yung asawa mo sa probinsya? May rason kung bakit iniwan kita. Hindi mo ako pwedeng basta na lang ibasura, Vanessa. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Victor, bitawan mo sabi ako eh. Hindi ako sasama sa'yo. Pinilit niyang kumawala pero mas lalo lang hinigpitan nito ang hawak sa braso niya. Wala kang magagawa. Walang makakapigil sa akin na isama ka pabalik sa Nueva Ecija. Luminga si Vanessa sa paligid. Wala ang guard sa entrance ng building. Nataranta siya nang makitang malapit na siyang makaladkad ni Victor palabas.
Let go of her! Napalingon si Vanessa nang marinig ang boses ni Noah. Kung sino ka man, huwag kang makikialam dito. Asik pa ni Victor dito. Dumilim ang mukha ni Noah sa narinig. Malaki ang hakbang na lumapit ito. Napatali siya ng suntukin nito si Victor. I said, let her go! Nagtatangis ang bagang na angil pa nito. Abat sino ka ba ha? Bakit ba nakikialam ka? Tumayo si Victor at pinahid ang dugo sa gilid ng labi nito. Umalis ka na, Victor. Huwag ka nang gumawa ng gulo dito, please lang. Kumbinsi pa ni Vanessa sa dating kinakasama. Lalaki mo ba to ha? Kaya ba ang lakas ng loob mong iwan ako? Pinagpalit mo ako sa mayaman? Nagpantig ang tenga niya sa narinig kaya sinampal niya si Victor. Nang tangkain itong sampalin din siya, ay sinalo ni Noah ang kamay nito. I'm her boss. At ako din yung may-ari ng building na to. Kaya pwede kitang ipadampot sa mga pulis dahil sa ginagawa mo. Hindi ako takot sa'yo o sa yaman mo. Asawa ko si Vanessa kaya isasama ko siya. At wala kang pakialam doon. Hindi nga ako sasama sa'yo, Victor. Hiwalay na tayo sa ayaw at sa gusto mo kaya umalis ka na. Kung ayaw mo ipadampot ka namin sa mga pulis. Sir, pasensya na po. May inasikaso lang po kami sandali. Saad ng security guard na bagong dating. It's okay. Ilabas niyo to sa building na to. At siguraduhin niyo na hindi na siya ulit makakapasok. Utos ni Noah sa mga tauhan. Yes, sir. Tumalima ang mga security ng building at kinaladkad palabas si Victor na pilit pang nagpupumiglas. Hindi pa tayo tapos, Vanessa! Babalikan kita! Hindi ako papayag na basta mo na lang akong iwan! Sigaw pa nito. Are you okay? Tanong sa kanya ni Noah nang sila na lang ang nandoon. Ayos lang, salamat. Mabuti na lang dumating ka. Come to my office. Lagyan natin ng ice pack yung braso mo para hindi magpasa. Napatingin si Vanessa sa braso niyang may marka dahil sa higpit ng hawak kanina ni Victor doon. Let's go. Pukaw pa ni Noah sa kanya. Okay. Napasunod na lang siya sa lalaki nang maglakad ito. Pagdating nila sa opisina ni Noah ay pinaupo siya nito sa receiving area habang kumukuha ito ng ice pack sa pantry. Pagbalik nito ay iniabot nito sa kanya yon. Here. Salamat. Pasensya na sa iskandalong ginawa ni Victor. Hindi ko akalain na magpapakita siya. Saad ni Vanessa habang nakatingin sa kanyang braso. So ibig sabihin, hindi ka nakipaghiwalay ng maayos sa kanya bago kayo umalis ng probinsya? Sinubukan ko pero ayaw niya. Kaya tinakasan na lang namin siya ni Charmaine. Hindi ko na kasi siya kayang tiisin eh. Lalo na't pati yung kapatid ko kamuntik na niyang saktan. Hindi ba kayo kasal? Mabilis naman siyang umiling. Hindi. Mabuti na lang hindi kami kasal. Kaya wala siyang magagamit laban sa akin. Wala na akong balak bumalik sa kanya. At pinagsisisihan ko na nakilala ko siya. Natutop ni Vanessa ang bibig nang ma-realize niya na marami na pala siyang nasabi. Pasensya na, nagrarant na tuloy ako sa'yo ng katangahan ko. Well, tanga ka nga. Ano? Bulalas niya. Unang tingin pa lang, mukhang hindi na matino yung lalaking yun eh. Anong nagustuhan mo dun? Napanguso naman siya sa tanong sa kanya ni Noah. Hindi naman siya ganun nung una eh. Sa bagay, sabi nga nila, sa umpisa lang naman talaga matino yung mga lalaki. Hey, bakit mo naman nilalahat? Reklamo pa ni Noah. Sorry naman, sige na, hindi lahat ng lalaki possessive at nananakit. Sinasaktan ka niya? Oo, pero hindi asin palagi at saka madalas ha. Kapag nagsiselos lang siya at kung ano-ano yung mga binibintang niya sa akin. Ang tanga mo nga para magstay ka pa sa kagaya niya. Grabe ka naman, makatanga wagas. At least natauhan ka na ngayon. Oo nga. Well, total nakapaglabas naman na ako sa'yo ng past ko. Baka pwede mo ring i-share kung bakit ang laki ng trust issue mo sa mga babae. Hindi pa ba nasasabi ni Lolo sa'yo? Parang may nabanggit sa akin si Charmaine pero hindi naman detalyado. Ayos lang naman kung ayaw mong sabihin. Tahimik munang tumitig si Noah sa bintana. Ilang segundo itong walang imik na para bang pinag-iisipan kung sasabihin ba nito ang kanyang nakaraan. Pagkatapos ay tsaka ito huminga ng malalim. Namatay si Dad dahil sa naging girlfriend niya. Maagang nawala si Mommy dahil nagkasakit siya. Kaya masaya kami para kay Dad nung nagmahal siya ulit. Pero sandali lang pala namin siyang makikitang masaya ulit. Anong nangyari? May kasabot ang babaeng yun para pag nakawan si Dad. Pinaibig niya lang pala si Daddy para makuha ang loob niya. And what's worse, napatay nila siya nang manlaban siya ng tangkain ng mga ito na papirmahin siya
para malipat sa babaeng yun ang lahat ng yaman ng pamilya namin. I'm sorry to hear that. Dama ni Vanessa ang sakit sa pagkukwento ni Noah. It's okay. It's all in the past now. Masaya na si Dad sa kinaroroonan niya ngayon. Kasi nagbayad na yung mga taong yun. Hanggang ngayon nakakulong sila at pinagbabayaran yung ginawa nila. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganun yung naging trato niyo sa amin ni Nolan nung una. I'm so sorry about that. Mali na naging mapanghusga kami nang dahil sa nangyari kay Dad. Napamaang si Vanessa. Hala, totoo ba yan? Ngumingiti ka? Whatever. Let's get back to work, Miss Baltazar. Kunwari ay pagsusungit pa nito. Oo na po, babalik na ako sa trabaho. Masungit ka na ulit eh. Pabirong sabi niya tsaka tumayo bitbit ang ice pack. Malapit na siya sa pinto nang magsalita si Noah. Sumabay ka na sa akin pa uwi. Baka abangan ka pa ng ex mo. Sige, salamat. Nginitian ito ni Vanessa bago lumabas at sinarado ang pinto. Simula ng araw na yon ay naging malapit na sila sa isa't isa. Palagi nang isinasabay ni Noah sa pagpasok ng trabaho at pag-uwi sa bahay si Vanessa. Ngunit hindi nila akalain na makakalusot pa rin pala si Victor. Nag-iisa ka yata ngayon. Napapitlag si Vanessa nang marinig ang boses ni Victor. Anong ginagawa mo dito? Hinihintay ka. Nakangising sagot pa nito. Luminga sa paligid si Vanessa. Nasa parking area siya ng mga oras na yon. Nauna siyang bumaba doon dahil may kausap pa si Noah sa office nito. Umalis ka na, Victor. Pilit niyang pinanatag ang boses kahit na ang totoo ay kinakabahan na siya. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Hinaklit siya nito sa braso at kinaladkad. Ano ba, Victor? Bitawan mo ako. Hindi ako sasama sa'yo. Tulong! Tulungan niyo ako! Kahit magsisigaw ka, walang makakarinig sa'yo dito. Sakay! Itinulak siya ni Victor papasok sa isang kotse. Mabilis na lumabas sa kabilang pinto si Vanessa para tumakbo. Pero hindi pa siya nakakalayo ay naabutan na siya ni Victor. Ah! Bitawan mo ako, Victor! Hindi ako sasama sa'yo! Bakit ba ayaw mo akong tigilan? Pilit siyang nagpupumigla sa hawak nito. Hindi ako papayag na maging masaya ka habang ako naman miserable. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Victor! Manlalaban pa sana si Vanessa pero sinikmuraan siya nito. Dahil sa nanghihina, madali siyang naipasok ni Victor sa kotse. Pero bago pa tuluyang mawala ng malay ay nahagip na ng mga mata niya na paparating na si Noah. Nang magkamalay si Vanessa, ay nakahiga na siya sa kama sa kwarto niya. Gising na si ate. Naulinigan niya ang boses ni Charmaine. Vanessa, are you okay? How are you feeling? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod pa na tanong ni Noah. Kuya, hinahinay naman. Kakagising pa lang ni Vanessa oh. Paano kanya sasagutin yan? Natatawang saway paninulan sa kuya nito. Kahit medyo nanghihina pa, ay natawa na rin siya. Anong nangyari? Tanong niya pagkaraan. Tinangkakang kunin ng dati mong nobyo, iha. Mabuti na lang at naabutan nitong si Noah kaya ayon, bugbog sarado siya. Pagbibida ni Lolo Manuel sa apo. Salamat. Sambit ni Vanessa nang bumaling siya kay Noah. Hindi na siya makakalapit pa sa'yo kahit kailan. Nag-file na kami ng restraining order laban sa kanya. Nito, mabuti naman. Siguro naman titigilan niya na ako. Well, sa bugbog na inabot niya kay Kuya Noah, paniguradong madadala na yon. Saad pa ni Noah. Binugbog mo talaga siya, Noah? Oo, ate. Nandilim siguro yung paningin ni Kuya Noah nung nakita niya na wala kang malay. Kay Charmaine naman siya napatingin. Ang mabuti pa siguro ay iwan na muna natin silang dalawa. Halika na mga apo. Aya pa ni Lolo Manuel, Kinanulan at Charmaine. Sandali, saan kayo pupunta? Bakit kayo aalis? Natatarantang tanong pa ni Vanessa. Bago isarado ni Charmaine ang pinto, ay nakita niya itong sumenyas kay Noah. Ano bang problema nila? Kunot noong tanong niya. Vanessa, sigurado ka bang ayos ka na? Ha? Oo naman. Salamat ulit sa'yo Naiilang nang umiti siya dito. Kung gusto mong magsampa ng kaso, sinula na yung bahala. Pwede mong kasuhan ng kidnapping yung ex mo. Hindi na siguro siya manggugulo. Sa bagay, hindi ko naman nahahayaan na makalapit pa siya sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ikukuha kita ng bodyguards. Naku, huwag ka nang mag-abala, Noah. At saka wala naman akong ibabayad sa bodyguards, ano? It's okay. Akong bahala. Hindi mo na kailangan gawin to, Noah. No. Just let me protect you, okay? Bakit? Napaiwas ito ng tingin sa kanya. Noah, sagutin mo ako. Bakit mo yun gagawin?
Pangungulit pa ni Vanessa dahil may gusto siyang marinig mula sa binata. Magpahinga ka na. Huwag ka na munang pumasok bukas. Pagkasabi nun ay nagmamadali itong lumabas ng kwarto niya. Torpe. Nakasimangot na bigkas na lamang niya. Ramdam naman kasi niya ang kakaibang trato sa kanya ni Noah nitong mga nakaraan. At aminado sa sarili si Vanessa na umpisa pa lang ay may atraksyon na siyang nararamdaman kay Noah. Samantala, nang sumunod na araw, hindi na nakatiis pa si Lolo Manuel. Ano po ito, Lolo? Nagtatakang tanong ni Noah sa abuelo. Ipasal mo si Vanessa. Pagkatapos ng mga pinagdaanan niya sa buhay, deserve niyang mag-enjoy naman. Nang maulila sila ni Charmaine ay naging ina siya sa kapatid niya. Tapos hindi siya pinalad sa lalaking kinasama niya. Kaya ikaw nang bahalang magparamdam sa kanya na siya naman dapat yung pasayahin, alagaan. Apo, mahabang salaysay ng matanda. Pero Lolo, wag ka ng mga tuwiran pa, Apo. Kilalang kilala ko kayo ng kapatid mo. Umpisa pa lang ay may pagtingin ka na kay Vanessa. Napakatorpe mo lang talagang bata ka. Naunahan ka pa ng kapatid mong mag-asawa, kaya kilos na. Lolo naman. Napakamot na lang sa batok niya si Noah. Bahala ka nang mag-aya kay Vanessa. Ayan na yung plane ticket nyo. Pinareserve ko na rin kayo ni Nolan ng hotel doon sa Maldives. Lolo, sa Maldives talaga? Pwede niyo ring advance yung honeymoon nyo. Lolo! Nag-init ang mukha ni Noah sa panunukso ng kanyang abuelo. Tinawanan lang siya nito tsaka iniwan sa library. Paano ko naman siya aayain ito? Namumroblemang tanong niya sa kanyang sarili. Nang makakuha ng pagkakataon, ay hindi na yun pinalampas pa ni Noah. Isang araw na pauwi sila ni Vanessa galing opisina, ay itinabi niya sa gilid ng kalsada ang kotse. Ha? Bakit? May problema ba yung kotse mo o kailangan mo ng CR? Tanong sa kanya nito. Wala sa mga sinabi mo. Bakit? Inihinto mo yung kotse. Huminga ng malalim si Noah para kumuha ng buwelo. Gusto sana kitang ayain. Ayaing mag-date? Bulalas pa ni Vanessa. Natuto pa yung kanyang bibig. Magpunta dito. Sabay abot niya ng plane ticket at passport sa dalaga. Ano to? Nanlaki yung mga mata nito nang buklatin ang plane ticket. Pupunta tayo sa Maldives? At saka, paano mo nakuha yung passport ko? Tinulungan ako ni Charmaine. Ang babaeng yun talaga? Ano, sasama ka ba sa akin o hindi? Impatient yan. Pwedeng pag-isipan ko na muna. Pwede naman. Okay. Wag lang matagal, baka ma-expire na yung plane ticket natin. Sige, pumapayag na ako. Nakangiting sabi ni Vanessa pagkaraan. Nakapag-isip ka pa nun Oo, sabi mo wag kong tagalan, 'di ba? At saka hindi pa ako nakakapunta sa ibang bansa no. Pagkakataon ko na to, palalampasin ko pa ba? Nahawa na rin siya sa ngiti ni Vanessa. Alright, get ready. Sisiguraduhin ko na ma-enjoy mo yung una mong out of the country. Umuwi na tayo, baka hinihintay na nila tayo. Anya tsaka binuha yung makina ng kotse. Sige. Pagkalipas ng 2 araw ay lumipad na ang dalawa papuntang Maldives. Ang ganda talaga dito. Hindi ko akalain na makakarating ako sa lugar na to. Amazed na sambit pa ni Vanessa habang pinagsasawa ang mga mata sa magandang tanawin sa harapan nila. Nasa Jililankan Fushi sila, isang luxury resort sa North Malay Atoll, Maldives, kung saan nasa gitna ng napakalinaw na dagat ang villa nila. Sobrang linaw ng tubig, tapos sobrang puti at pino ng buhangin. Mukhang mamahalin din tong villa natin Pwede naman na kahit sa mumurahing resort lang. Nakita ni Vanessa na nagkasalubong ang mga kilay ni Noah sa sinabi niya. Hindi pwede. I want everything to be the best and special. Ha? Bakit? Para hindi mo makalimutan. Mamaya nga pala may dinner tayo. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Kinakabahang tanong pa ni Vanessa. Mamaya nga 'di ba? Natatawang sabi ni Noah. For now, let's enjoy. Okay, sabi mo Buong araw ay in-enjoy nila Noah ang resort. Nag-scuba diving, kayaking, parasailing ang dalawa. Nang mapagod ay nag-swimming sila sa infinity pool ng mismong villa nila. Bago ang moonlight dinner ay nag-aya na muna sa spa si Noah. At kinagabihan, grabe, nag-enjoy talaga ako kanina. Ang dami nating nagawa. Pero nag-promise ka Pupunta tayo sa souvenir shop bago tayo umuwi. Hyper na request pa ni Vanessa kay Noah. Mula nang maging close sila ay nawala na yung hiya at pagkailang niya dito. I promise. Pero teka lang, bakit dito tayo nag-dinner? Parang ang romantic naman masyado. Ayaw mo ba ng romantic?
Worried na tanong pa ni Noah. Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi, 'di ba? Hindi naman tayo, ano, hindi malaman ni Vanessa kung paanong sasabihin. Hindi naman tayo magkarelasyon. Oo, kagat labing tumango naman siya. Actually, kaya nga kita inayang mag-dinner dito tonight. Kasi may gusto akong itanong sa'yo, Vanessa. Saad pa ni Noah habang matiim na nakatitig sa kanya. Ano yun? Kumain na muna tayo. Natatawang sabi nito nang dumating na ang in-order nilang pagkain. Noah, nakakainis ka ah. What? Masamang pinaghihintay yung pagkain. Oo na. Nawala na yung inis ni Vanessa nang malasahan ang pagkain. Wala siyang masabi mula sa romantic na moonlight dinner setting hanggang sa pagkain at view nila. Animoy crystal yung tubig sa dagat dahil sa sinag ng buwan. Ano na? Tanong niya kay Noah pagkatapos nilang kumain. Natatawang nagpunas ito ng tissue sa bibig. Masyado ka namang mainipin. Para matapos na tong kabang nararamdaman ko, no? Napahalakhak naman si Noah. Eto na. Dinala kita dito sa Maldives, hindi lang para makapag-relax ka at enjoy. Gusto ko ring samantalahin yung pagkakataon na tanungin ka kung pwede ba kitang maging girlfriend. Napasinghap si Vanessa sa narinig. Seryoso ka? I mean, bakit ako? Ang dami-daming mas bagay sa'yo, hindi katulad ko, Noah. Bakit hindi ikaw? And besides, paano mo nasabing bagay sila sa akin? Huwag mong maliitin yung sarili mo dahil lang sa hindi ka mayaman o dahil lang sa nakaraan mo, Vanessa. Ginagap nito ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Give me a chance na iparamdam sa'yo kung gaano ka kaganda at espesyal na babae. Noah, naiiyak na sambit niya sa pangalan nito. What? Hinihintay ko yung sagot mo pero okay lang naman kung ayaw mong, oo na, payag ako. Hindi ka naman napipilitan yan. Inirapan siya nito. Syempre hindi. Choosy pa ba ako? Isang Noah Alonto na yung nag-alok sa akin ng pag-ibig, no? Thank you for the chance, Vanessa. Sisiguraduhin ko na hindi mo ito pagsisisihan. Dinala nito sa labi nito ang kamay niya at pinataka ng halik. Thank you, Noah, for making me feel special. Nakangiti pero nangingilid ang mga luhang anya. Pagkatapos mag-dinner, ay naglakad-lakad sila sa beach ng magkahawak kamay. In-enjoy ng dalawa ang mga natitira pa nilang araw sa Maldives bilang magkasintahan. Pagbalik nila sa Pilipinas ay tuwang-tuwa ang pamilya nila sa magandang balita. Makalipas ang taong relasyon ay nagpakasal ang dalawa doon sa Maldives. Congratulations, ate! Napangiti si Vanessa nang yakapin siya ng kanyang kapatid na si Charmaine. Salamat. Masaya ako para sa'yo, ate. Sa wakas, nahanap mo na yung lalaking para sa'yo. At titigilan ka na ni Victor pagkatapos niyang makulong. Tapos graduate ka na at isa ka na ring licensed broker. Oo nga eh. Akala ko hindi na darating tong araw na to. At syempre masaya ako na narating ko ang lahat ng to na kasama ka. Cheers for our family's happiness, ate. Itinaas ni Charmaine ang kupitang hawak. Hep, bawal sa yung alak. Ito yung fresh orange juice para sa'yo. Pinalitan ni Noah ang kupitang hawak ni Vanessa. Ha? Bakit bawal ng alak si ate? Huwag mong sabihin na... Hindi natapos ni Charmaine ang sasabihin nang tumango siya. Oo, 4 weeks na akong buntis. Nakangiting kumpirma ni Vanessa sa hinala ng kapatid. Wow, congrats! Magkakaanak ka na rin, kuya! Sabay tapik ni Nolan sa balikat ni Noah. Salamat. Siyempre, hindi ako magpapahuli sa'yo, no? Mukhang may makakalaro na yung kambal. Masaya ako para sa inyo, mga apo. Sabi pa ni Lolo Manuel. Salamat po, Lolo. Nangangako ko na aalagaan at mamahalin ko si Vanessa at ang mga magiging anak namin. Sabi ni Noah habang nakaakbay kay Vanessa. Ako rin, Noah. Mamahalin at aalagaan ko kayo ng mga magiging anak natin. Yumakap siya sa bewang ng kanyang asawa. Aba, ayaw mong magpatalo ah. But I love to hear that. I love you so much, Vanessa. Hinalikan siya nito sa noo. I love you so much more, Noah. Buong pusong tugon niya sa asawa. Let's have a toast! Saad pa ni Lolo Manuel. Cheers! Pagkatapos ng reception ng kasal, magkahawak kamay nilang pinanood ang paglubog ng araw sa Maldives, ang lugar kung saan nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Mula sa mga sugat ng nakaraan, natagpuan nila ang pag-ibig na naging tahanan ng isa't isa. At sa pagkakataong yun, alam nilang anumang unos ang dumating, magkasama nila yung haharapin.
At dyan na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Vanessa at ni Noah. Naway kayo ay may natutunan at kinilig sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre, dito pa rin yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.